Hello po, good evening po. Way back 2010 at 2008 kami ay napunta dito sa Maynila and tulad din sa inyo nakaupo yung mga Bible students, sino may naka-uniform yung mga Bible student LBCI. Tulad din dati na nakaupo ako diyan and hindi ko pinangarap na makatayo dito. And ngayon ay salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng pagkakataon. Thank you po, Pastor Romil and Ma'am Larnie. And then sa lahat ng mga LBCA members, salamat po. And uh, si Nea, dito pinanganak yon. Napunta kami dito 2008. Si Mrs. noon yun ay buntis siya ng 3 months. Habang nag-aaral kami nag-aaral ako ng Bible School, si Mrs. nag-enroll sa LBCI, sa Institute, hanggang nanganak. Si Nea, doon lang siya sa crib sa gilid, hanggang natapos namin yung pag-aaral, 3 years, by God's grace. And ayan siya ngayon, malaki na. And then si Steph naman, kwento mo na kasi kinakabahan ako eh. Si Steph naman ay pinanganak sa Pangasinan. At that time, pumunta yung mga kasama, mga Bama pastors with Pastor Toquero, buhay pa siya noon. Kasi Wednesday per meeting, hindi kami nagkatagpo kasi umuwi din ako nung time na yon, galing hospital, papunta sa church. Nandun pala sila Pastor Nat, Pastor Toquero. So ang pangalan ni Steph ay dapat kung lalaki, Stephen. So dahil babae, Stephanie. Kaya doon yun ang galing yung kanyang pangalan. So si Given naman, nagpipray kami ng lalaki. So babae pa rin yung pangatlong babae yung lumabas. So we pray for, siyempre, kailangan ng lalaki kasi nakadalawa na kami. So babae pa rin, kaya pinangalan namin sa kanya Given. Yun. Wala siya dito, nasa baba. So salamat po ulit and hindi na po tayo tatagal. Please open your Bible in Matthew chapter 9. Malabo din yung aking mata. Pag walang salamin ay yung letra ng Bible ay parang langgam na nag-aaway-away. So ganun talaga pag maedad na. Ulit salamat po and salamat sa mga prayer ninyo and also your support. And kami ay, since I graduated, I finished my Bible school dito sa La Loma, ay 2010 kami nag-graduate. And August 4, as I remember na first time namin na pumunta doon sa Alcala, Pastor. So that was August. And then tuloy-tuloy na hanggang pumunta ako doon every Saturday and then uwi ako ng Sunday afternoon. Uwi dito sa La Loma. And si Pastor Toquero, sabi niya, Brother June, impake ka na. Sabi niya, kasi ikaw yung idalagay doon, i-install doon sa Alcala. So kami naman ay, wala naman kami, probinsyano, walang kaalam-alam. So lang, sugod lang ng sugod, sige lang ng sige, kasi wala naman tayong atrasan pag higit sa lahat ng pastor natin ang nagsabi, sige po, pastor. So that time, dinala kami doon sa Alcala. Hindi na kami kapag-prepare. Tapos wala naman kami dalang mga mga gamit talaga dito kami, wala naman kaming mga gamit. So kung ano na yung nakarga doon sa sportibo ni Pastor Toquero nung time na yun lang din. So and then by God's grace, 2010 ang ngayon ay until now ay 2026. So 16 years na kami. So maraming sa ministry kasi maraming kami experience doon, maraming mga ups and downs sa buhay, but salamat sa Diyos dahil God is faithful, amen? And kaya hindi maghihinto, hindi hinto, magpapatuloy hanggat madatnan ng Panginoon sa naglilingkod sa Kanya, amen? So Matthew chapter 9, and buksan natin yung mga Bible in Matthew chapter 9. Yung aking gudi-gudi dito. Pwesto ko muna. Matthew chapter 9, verse 35 hanggang 38. And I request everybody to stand as we give the reverence and honor to the Word of God. Nabasahin natin. In verse 35, and Jesus went about
all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every diseases among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted not and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said unto his disciple, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers unto His harvest. Bago magpatuloy yan, manalangin muna tayo. Lord, salamat sa blessing. Binigay niyo po sa akin. Salamat po sa pribileyo na meron ako. And I count that na pribileyo para sa akin, Panginoon, to stand beyond this pulpit. Salamat po sa inyong lingkod, Pastor Ramil, na pinahiram ito panandalian to share the Word of God dito sa gitna ng inyong mga lingkod, Panginoon, ng mga anak ninyo na nagpapatuloy at magpapatuloy, Panginoon, hanggang sa inyong pagbalik. I hope and pray itong Matthew chapter 9 ay makapagbigay encouragement, ma-remind kami sa aming mga bagay-bagay na nakalimutan or nakaligtaan. Ang mga bagay na mahalaga ay pilit at nais yung ipaalala sa amin, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po at gamitin yung lingkod bilang instrumento lamang. And we pray for the Holy Spirit that will work on us and our hearts. And kayo mag-glorify, Panginoon, patuloy sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Pwede na pong maupo. And kwento muna tayo. So, pag-pray nyo yung gawain sa Alcala. Ngayon meron kaming ongoing construction. Alcala kasi hindi kami makapag-establish dahil lang siguro na palaging nagsisimula. Dahil yung Alcala ay hindi naman siya ganun ka-progreso na bayan. Alam ni Pastor Amelian kasi siya ang bago sa doon. Bago ako, siya yung pastor doon. So, high school, elementary, sa amin pa. Sa high school, sa amin pa. Nandyan pa yan, mag-church. Tapos pag sa college na, ay yung iba papunta na ng ibang cities, punta ng bayan. Kasi doon sa Alcala, wala namang college pa doon. So, alam na pag college, busy sila sa pag-aaral. Minsan hindi na sila nakakaatid pag linggo, but nire-reach out pa rin namin sa kanila, sila para makapag-church. And then, minsan, kinakausap namin sila. Kung merong mga churches doon na malapit kung saan kayo nag-school, pwedeng bumisita kayo doon, mag-church kayo. Ganon yung cycle sa Alcala. So, ang maiwan yung mga senior, yung mga nanay o hindi nanay or tatay na alam mo na yung umaasa lang sila doon sa biyaya din sa mga binibigay o inaabot ng kanilang mga anak. So ganun yung cycle paulit-ulit. So mahirap makapag-establish. And yet ang Ginoo, Ilonggo kasi ang Diyos ay mabuti, amen. So meron kaming ongoing project. Pag nakaipon kami, ay bumibili kami ng material. Tapos gawa naman. Yun yung pagkakinalan sa Baptist yung building not finished. Palagi, pag napunta kayo sa ibang lugar, pag may building kayo nakita na Baptist, building kayo na hindi tapos, hindi pa tapos, hanapin yung karatula nandun, Baptist yon. Ganun talaga. So, yan, kasi nagkakaroon tayo ng funding, nagkaroon tayo ng commitment, and then, nakadepende pa. Kaya sabi ko sa church, actually, meron na tayong gagamitin para sa building. Wala sa akin. Saan pastor? Nasa inyo. Nasa inyo. So, hinihintay pa natin kung kailan i-release yon. So, kailangan pa siguro ng mga, hindi ko alam. So, praying na matapos yon. Tuloy-tuloy lang din. Wala namang kaming target na matapos, ilang taon matapos. But ongoing habang may darating and ibibili ng gamit. And minsan nagtatanong nga ako kasi bakit? Natuto ako dito sa Laloma nung nag-helper ako dati kay Brother Idong. Si Brother Idong nandito ba? So natuto ako sa mga kanyang trabaho. So pag may ginagawa kami sa church, ako lang yung gumagawa nun. So libre naman yung labor nun. Ang malungkot, libre ng labor, wala pang merenda. Parang gano'n. So, and then, yun ang building namin. Tapos meron kaming ongoing feeding program every week.
3 weeks, 3 times a week. Thursday, Friday, and Saturday. So, by that, may mga itong last week ng May ay magkaroon kami ng baptism. More or less mga 8 sila siguro yung candidates namin sa baptism. Yan ay bunga namin sa feeding program. 3 po doon ay mga tatay. And nasa church na po sila. Nasa church na kaya siguro pag nakita niyo yung mga post, si Mrs. nagpo-post ng picture, mga bago ulit, hindi ito matagal po, nagbago ulit. So at least, andun pa rin tayo sa pinaka-main thing na kung mawala sila, meron pa rin soul winning, amen? The best thing na hindi masiro or hindi mawala ng nakaupo dyan every Sunday sa anumang may gawain ng Panginoon through soul winning. And din dito, itong gabi, dito makita na, it's a common verse na nabasa natin at palagi naririnig natin ito sa mga conference. So hindi pa conference ngayon pero ito ay salita ng Diyos. So I will speak the subject, it can be done. It can be done. Bagay na dito sa story sa Matthew chapter 9, and Jesus went about the cities and villages. So ang Panginoon ay siya talagang busy sa mga niyang ginagawa. Every cities and villages. Ano ginagawa ng ating Panginoon? Simply teaching and preaching the gospel. Teaching into synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness. So hindi lamang siya nangangaral ng salita ng Diyos, kundi may pagkakataon din na nagpapagaling din siya ng anuman at anong klaseng sakit. And still today it can be done. Dahil ang Diyos natin ay Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walang nagbago sa Kanya. Kung ginawa niya noon, magagawa pa rin ngayon. Kung ano man ang ginawa niya noon na nangaral siya sa villages and cities and villages, teaching to the synagogues and also healing every kinds of sickness and diseases. Ngayon ang Panginoon natin, kaya niya pa rin gawin yon. And it can be done. Mangyari pa rin at magagawa pa rin ng Panginoon sa atin. And then sabi niya, in every sickness and every disease among the people. Dito tayo in verse 36. And it can be done. Ito'y pwedeng mangyari at ito pwedeng magaganap ulit sa atin. Nung nakita ng Panginoon ang mga grupo ng tao. Grupo. Kasi dito, nabalitaan nila na si Jesus Christ nagpapagaling. And na-publish ito throughout cities and villages. Kahit sa kasulok-sulukan, naibalita na may tao doon na hindi lamang nangangaral, kundi nakapagpagaling siya. And I believe yun na isa sa mga dahilan kung bakit pag nalaman nila na nandun si Kristo, talagang puno. Puno. Dahil gusto nila na makaranas ng himala ng Panginoon. Pero ang nakita ng Panginoon nung time na yun, hindi yung anuman kalagayan nila or karamdaman nila physical. Ang sabi ng Panginoon, but when he saw the multitude, he was moved with compassion. Kaya napaka-ganda na makita pa rin natin sa lahat na gagawin natin. Sometimes we are very exhausted sa mga bagay na ginagawa natin sa ministry, sa ating buhay. Pero ang mga bagay na mahalaga minsan, hindi na natin nagagawa. Dahil ginagawa na natin, or marahil ginagawa natin sa ating sariling kakayanan or kaparaanan. Kaya mamaya makita natin kung ano ang nangyari dito. Kaya punta muna tayo dun sa Acts chapter 2. Na kung anong nangyari dito sa Acts chapter 2, ano mabang kaganapan dito. Basahin natin at punta tayo doon. So mag-base tayo sa ating, nakalagay dito sa ating outline, baka kung saan tayo ngayon mapupunta. Baka abutan tayo ng umaga. At si Mrs. pagka Sunday namin, pag alam ko na ang orasan namin, kaya hindi ko nilalagyan ng battery. Kasi minsan umaabot kami ng 1:30. Sa umaga pa lang yon. Kaya pag tumayo na si Mrs. doon sa likod, alam na. Kailangan mo nang tapusin. Kasi pag hindi mo tapusin, baka ikaw yung matatapos. Oo. Kaya, ganun po doon. Dito sabi niya sa Bible, simulan natin sa 14, but Peter standing up with the But Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken unto my voice. Ibig sabihin si Peter time na nangangaral sa in verse, mag-jump tayo sa
In verse 37, now then they heard, they were pricked in their heart. So nung napakinggan nila ang salita ng Diyos, nagkaroon sila ng ibang pakiramdam. No, ibang pakiramdam. Anong pakiramdam yon? Nakita nila, naramdaman nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. The way and yung time na napaggan nila yung pangangaral ng salita ng Diyos, napaghapag sila. Nagkaroon sila ng damdamin na, mali pa lang ating ginagawa. Ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Kaya ang nangyari noon, nung pangangaral ni Pedro sa mga tao na yon, mangyayari din po ngayon sana po. And also, I believe that it can be done. Na kung may pangangaral na salita ng Diyos, merong mga hearers yung tulad yung nakaupo dyan, na nagkakaroon ng masindi na damdamin sa puso na mag-a-agree ka na tama. And sometimes, ang salita ng Diyos ay parang parang music or whatever na naririnig natin, napapakinggan natin, pero walang epekto. Walang nangyayari. Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting, and so on and so forth, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero ang salita ng Diyos ay parang wala na lang. Wala nang epekto. Pero dito, sa Acts chapter 2, nakita natin, when they heard the word of the Lord, they prick in their heart. Because alam nila ang kanilang kalagayan at alam nila ang kanilang ginagawa at alam nila ang kanilang buhay na hindi talaga naayon at hindi talaga sumasang-ayon sa sinasabi ng Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon, kahit may salita ng Diyos, and then we still go on and go on sa ating ginagawa. Kahit salita ng Diyos, hindi na naging epektibo. At nung parang ang salita ng Diyos ay wala ng kapangyarihan, but I believe it can be done in our time. Mangyayari din po at magaganap pa rin sana po sa ating kapanahunan. Sabi niya, in verse 37, and when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and the rest and the apostles, men and brethren, what shall we do? Hindi lamang nagkaroon sila nabagabag sila, dahil meron silang ginagawa na hindi talaga sang-ayon at di naayon doon sa sinasabi ng Panginoon. And then nung napakinggan nila, hindi lamang yun ay nakaramdam sila ng parang, nga no. And then they asked, nag-respond sila, sabi niya, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Di ba ngayon, parang napaka-common na yung pangangaral ng salita ng Diyos kahit saan, sa TV, sa online, sa buses. Kanina, meron habang nagbabiyahe kami, papunta dito, merong babae doon, pero hindi naman siya nangaral eh. Nagbanggit lang siya ng mga magagandang mga salita. And then mamaya, nagbibigay na siya ng sobre. Alam naman natin yun, di ba? So ngayon, hindi na siya lingid at hindi na tayo parang maging ignorante kasi kahit saan may nangangaral na ng salita ng Diyos. Pero pag narating at nadinig mo yung salita ng Diyos na may sinasabi ang Diyos, ano bang sinasabi natin palagi? Minsan dinidigman lang natin, wala tayong ginagawa eh. Instead na, nung napakinggan natin, dapat sabihin natin, Lord, ano pa po ang aking gagawin? And I believe it can be done. Kung nangyari noon sa Acts chapter 2, sa panahon na natin ngayon, posible at naniwala ako na mangyayari din dapat ito. Na nagtatanong, kaya minsan nagiging complacent na tayo sa ating mga ginagawa. Nagiging routine na lang eh. Kung anong ginagawa, pag Sunday, kaya sabi ni Pastor Ramir kanina, kung anong ginagawa pag umaga, hanggang hapon, gano'n na. Matapos yung buong araw, gabi, kinabukasan, gano'n naman. So hindi na tayo inaalam kung ano ba talaga pwede ko pang gawin para sa Panginoon. Para naging kontento lang. Kaya dapat sabi niya, in verse 38, sabi niya, what shall we do? Sinasabi ng Panginoon, okay, gawin niyo to. Nag-response yung mga tao. Nagtanong, sabi niya, anong gagawin namin? And verse 38, and then Peter said unto them, repent. Repent. Pinapangaral ang salita ng Diyos. Kahit saan. Napapakinggan ng marami. And yet, namumuhay pa rin, andun pa rin sila sa kanilang buhay na hindi tama. At hindi kumbaga hindi sila nagsisisi, hindi nagbabago. Noon, nung napakinggan nila yung salita ng Diyos, they break in their heart and they said, what must I do? Or what shall we do? And verse 38, sabi niya,
Oo nga, tama. Tama ka, pastor. Ang sinabi mo, ako talaga yon. Pero ngayon, pag natamaan ang membro, pastor, nagpaparinig ka yata na may personal ka. Parang gano'n, di ba? Gano'n yung reaction. Minsan, ang pastor pa yung maging dahilan para ay, pastor, na-open ako sa'yo. Bakit? Nabanggit mo dun yung ginagawa ko. Parang nagkakamali pa yata kami. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pero nung time, din sa Acts chapter 2, nung ipinangaral ang salita ng Diyos, natamaan ang mga nakikinig. Nakita doon na mayroong pagsisisi sa kanilang buhay. And I believe, nangyari noon sa Acts chapter 2, sa pangaral ng salita ng Diyos, ngayon mangyayari din po sana. And I believe it can be done. Amen? Sana mangyari pa rin. And then verse 39, sabi niya, for the promises, sabi niya, hindi ko makita, parang langgam na nag-aaway. Then Peter said unto them, repent and baptize every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. 39, for the promise is unto you, unto your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. And when many other words did testify and exhort, and saying, save yourselves from this untoward generation. In verse 40, nung narinig at nagpahayag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga alagad, kanyang mga lingkod, ay mayroong maraming nagpatotoo. Amen? Nagpatotoo, ibig sabihin, sila po ay kinausap ng Panginoon at nagbigay puri at nagbigay pugay sila sa Panginoon at nagpapasalamat sila. Salamat po, Panginoon. Pero ngayon, parang hindi na no? Minsan na lang na pag nangaral na salita ng Diyos, parang pagkatapos, parang wala na uwian na Madalang na lang, hindi ko alam kung dito. As I experience, madalang na lang nalalapit sa'yo, Pastor, salamat po. Na-bless ako. Wala nang ganun Kanya-kanya na lang kung ang pintuan ay, tatlo, kanya-kanyang lusot na lang Wala nang lumalapit or meron man, kakaunti na lang. Na, Pastor, salamat. Nagpatotoo. Na-bless ako, kinausap ako ng Panginoon. Sa panahon natin, pwede ba sa panahon nila noon nangyari, sa panahon natin, pwede ba mangyari din po ngayon? Sa bautisa sa atin? Merong mga nagpatotoo. Nagpasalamat na nibless sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day were added to them about 3,000 souls. Tingnan niyo yung nangyari dito, amen? In verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. In verse 42, continued steadfastly. Nung napakinggan ng salita ng Diyos na encourage, nagpapatuloy sila, amen? Hindi yung naging dahilan para hindi magpatuloy dahil na-offend. Noon, nung time na yon, ikinagalak po nila pa ang mga pangangaral ng salita ng Diyos at yun ang naging dahilan kung bakit sila nagpapatuloy. Hindi yung dahilan, hindi naging dahilan ng salita ng Diyos para maging stumbling block sa kanila. Kaya dito sabi niya, kung nangyari noon, nawa, mangyayari din at I believe it can be done sa ating kapanahunan. Amen? In doctrine, and in fellowship and breaking of bread and prayers. Binabanggit ng prayer, common na lang yan Balagi sa salita ng Diyos, mababasa natin na kailangan natin manalangin. Everything, give thanks. Pray without ceasing. Pero sa panalangin, naririnig natin, pero in response doon sa napapakinggan natin about prayers, minsan nakakaligtaan natin Wala na. Kaya kailangan pang i-remind na meron tayong prayer meeting, kailangan sabihin na meron tayong ganito, kailangan meron tayong cottage prayer meeting, meron tayong gawing panalanginan. So wala na. Parang naging common na lang, nagiging normal na lang na isang mananampalataya na kahit sa panalangin ay nakakaligtaan. But the Word of God, ang salita ng Diyos, hindi nagkulang. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pangbagit ng salita ng Diyos ng mga lingkod, ay hindi nagkakamali at hindi nagkulang kailanman. Pero ang response ng mga tao sa ngayon, mas marami pa ang ilalaan na oras doon sa mga bagay na hindi naman related sa Panginoon,
kundi sa makamundong bagay, mas marami pang oras ang ininilalaan. Pero sa prayer ay minsan, amen na pag umaga, nakatulog na pala. Dito naranasan ko na nag-pray kami ni Pastor Toker doon sa kabila. Believe na talagang hanga-hanga sila sa akin, Pastor. Dahil akong pinakamatagal na nag-pray doon sa kabila. Punta na kami doon lahat. Nag-pray na. Dito ako banda sa may siguro maraming na-believe. Maraming grabe si Brother John mag-pray. Tulog na ako, Pastor eh. Tulog na. So nung nagising na ako, pray. Panalanginan pala ngayon. Tingin ko wala na eh. Wala na. Tapos naalala ko dati nung nasa province pa ako, nung nag-pray na, andun na ako, nakaganon ako. Nasarap din, nasarap din aking pag-pray. Nakatulog ako. Nakaganon, hindi man ako tinapik ng katabi ko. Nakaganon ako. Paggising ko po, wala na yung mga member eh. Ako na lang mag-isa. Ang kinakatakutan ko ng time na yun, na nung naginip ko, ang kinakatakutan ko, kahit ngayon kinikwento ko, itong na-experience ko, hindi ako naginip nung yung patalastas na yung Pepsi Cola, dati, yung bata pa ako, Pepsi Cola, tapos bigla siyang tumayo at sumigaw na, Pepsi Cola. Buti lang hindi ako naginip ng ganon. Kasi kung nangyari yon, himbing ang aking pagkatulog, na nanalangin pala yung iba, tahimik. So halata na hindi talaga ako nagpe-pray na nanaginip ako. Buti na lang hindi. Alam nyo ba, pinakasimpleng gawin. Sinasabi namin ito, pero maraming mga manampalataya na ngayon hindi na nagpe-pray. Naganap noon, nangyari noon. Pwede bang mangyari ngayon? And I believe it can be done. Amen? And then sabi dito, in verse 43, and fear came among every soul. Nung ipinangaral sa salita ng Diyos, nagkaroon ng takot. Nagkaroon ng masiding takot, hindi dahil sa multo, kundi dahil sa pinapangaral na salita ng Diyos, na kung gagawin mo to, itong mangyayari sa iyo. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ng Diyos, may hindi magandang mangyayari sa buhay mo. Pero ngayon, palagi yan sinasabi, palagi yan ipinapangaral, palagi naririnig. Pero wala nang takot ang mga tao ngayon. Bahala ka dyan, Pastor. Lisik na yung mata mo. Talagang dito yung league natin, alam mo. Ilonggo ako, Pastor eh. Ilonggo. Kaya minsan ang Tagalog ko, Tagalonggo pa rin. Yung dito, yung mga sa liig, minsan lisik na eh. Halos ang lakas namin iuubos na eh. Pero pagkatapos ng pangaral ng salita ng Diyos, wala pa ring takot na nagaganap. Balik sa bahay, balik sa pag-aaral, balik sa trabaho, wala pa rin takot sa Panginoon. Ang kanilang ginagawa ay, yun pa rin ang kanilang ginagawa. But still, nandyan nakaupo at nakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. And I believe kung nangyari noon, nagkaroon sila ng takot and fear came among every souls and many wonders and signs were done by the apostles. Nangyari noon and I believe it can be done today. Dahil ang Diyos natin ay Diyos nila noon. Ang salita noon na pinapangaral ay salita din ngayon. Ito. Walang pagbabago. And all that believe were gathered and had all things are common. Nung nakapakinig ng salita ng Diyos, ang response nila, sige halika tayo, magsama-sama tayo. Gawin natin ang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. And sold their positions and goods and parted them to all men as every man had need. Ngayon, kailangan pang talagang, masidi, kailangan pilitan, kailangan brasuhan no? Kailangan, kung mayroong commitment, kailangan mo silang dikdikin talaga para maalala. Minsan nga, kahit anong gagawin, kulang na lang tayo mag-trampoline, di ba? Kulang na lang mag-magic, kulang na lang mag-tumbling-tumbling kami dyan para lang makonbinsi kayo, para lang gawin ninyo yung mga bagay na ikinumit nyo sa Panginoon Pero hindi Dahil tanging salita lamang ng Diyos ang makapagbago at maka-perform noon sa buhay natin. Hindi tayo.
Dito sabi niya, and all that believe they're gathered together and all things are common. Nagkakaroon ng pagkakaisa. Bakit kaya ang church ngayon may divisions? Iba kayo sis, iba kami dito. May divisions in church. Bakit kaya? Noon, nung napakinggan ang salita na there's no division anymore. Nagkakaisa, all things are common. Kung nangyari noon, and I believe it can be done today. So, kailangan mag-work together yan, yung church. Dahil ang salita ng Diyos ay yun pa rin ang ipinapangaral sa atin. Verse 46, and they continued daily with one accord in temple. Amen? Salita ng Diyos ipinangaral, punta kayo pag Sunday, not forsaking to assembling ourselves together. Diba? Not forsaking to assembling, Hebrews chapter 10, verse 12. Palagi yung sinasabi, but palagi din namin sinasabi na Sunday is the Lord's Day. Sunday is a special day for the Lord. Na imimit ng Panginoon, ay imimit ng tao ang special, ang pinaka-special, walang iba kundi ang Panginoon. But marami pa rin mga members na nakaligtaan yung Sunday. Dito, sabi niya, and they continued daily with one accord in the temple. Kung nangyari noon, yung pagkakaisa nila, sama-sama sila, naging masaya sila. Pag pinag-usapan, punta tayo sa simbahan, punta tayo doon sa tahanan ng Panginoon, punta tayo doon na doon ipinapangaral ang salita ng Diyos, sama-sama sila. Pero ngayon, iba na. Naniwala tayo na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman at ang Diyos natin kailanman hindi nagbabago. Kung naganap noon, nangyari noon sa Acts chapter 12, and I believe it can be done today. Amen? Yung patuloy na magsama-sama tayo upang purihin at pasalamatan ng Panginoon. Breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. Napakinggan ng salita ng Diyos, pinangaral noon, nagkaroon sila ng nagkaroon ng favor sila sa Panginoon. At ang mga tao dito sa Acts chapter 2 verse 47, naranasan nila yung pabor ng Diyos. Ngayon, napakinggan mo salita ng Diyos, may pabor ka ba? Walang pagbabago. Wala kang pabor sa Panginoon. Bakit? Ang salita ng Diyos ay hindi nagiging makapangyarihan at wala ng silbi dahil sa kung ano-ano na yung ating ginagawa. But I believe it can be done today. Mangyayari pa rin yun. Kasi ang salita na ipinapahayag ay the same word na ginagamit noon. Ang Diyos na ipinapangaral ngayon ay the same din ang Diyos noon. So, pero balik tayo doon sa Matthew chapter 9. Anong naganap? Ang naganap sa Acts chapter 2, naniwala ako na magaganap din at it can be done today sa church. At sa bawat individual, bawat mananampalataya ng simbahan. Amen? Pero tingnan natin dito in Acts chapter 9, in Matthew chapter 9, dito tayo pinakamahalaga na ating himay-himayin in Matthew chapter 9. It can be done. Number 1, makita natin yung punto, ibibigay natin in point number 1. It can be done in verse 36, but when he saw the multitude. Ngayon, ang pinakamahalaga na sinasabi ng Diyos ay nakakaligtaan na natin. Punta tayo sa labas. Tayo ay naging busy tayo every day. Labas-pasok tayo sa ating mga tahanan. Pupunta tayo kung saan-saan. Pero marami tayong nakikita, marami tayong nakasalamuha, maraming tayong nakasalubong na hindi natin alam yung mga tao na yung, kumbaga, hindi natin alam kung sila ba ay may Kristo sa buhay. Dito sabi ng Panginoon, nung nakita niya yung multitude, sabi niya, when he saw the multitudes, kaya number 1, makita natin, it can be done today, kung anong naramdaman ng Panginoon noon, nung nakita niya ang mga tao doon sa paligid niya, ibig sabihin nakita niya, hindi talaga sila ligtas eh. Wala talaga sila Kristo sa puso eh. So ngayon nakikita ba natin yan sa ating kapanahunan? It can be done if we see what Jesus saw. Kita natin number 1, it can be done if we see what Jesus saw doon sa nung time na yon. Nung nakita ng Panginoon yung multitudes, alam niya kung anong wala sila. Yun mismo ang nakakita, yun yung wala sa kanila. Ibig sabihin yung kaligtasan. Ngayon ngayon sa ating kapanahon, nakikita ba natin yan?
Yung nakita ng Panginoon nung time na in Matthew chapter 9 verse 37, halimbawa yung mga magulang mo, pwede nangyari noon, pwede din mangyari ngayon kung itong bagay na nakita ng Diyos ay makita mo at makita ng ating mga mata. Every time na makita natin yung ating mga mahal sa buhay, nakita ba natin kung ano talaga ang kanilang kalagayan? Kasi nung time na yun, alam ng Diyos, hindi lang sila kailangan ng material na bagay. Alam ng Diyos na may higit silang kailangan, yun yung kaligtasan na dapat meron sila. O sa panahonan natin ngayon, nangyari noon, posibleng mangyari din ngayon. And it can be done if we see what Jesus saw. Yung nanay mo, nakita mo ba yung kanyang kalagayan na hindi sa save? O hinayaan lang natin na bulag-bulagan tayo sa katotohanan? Pero si Jesus Christ, yung nakita niya, hindi po, hindi ko ito dapat palagpasin dahil ito yung mga tao na ito hindi nakakilala, kailangan makakilala ito. Marami ng beses na nalagpasan lang natin ng paningin o lumipas na sa ating mga paningin yung ating mga magulang, yung ating mahal sa buhay. Pero hindi natin nakita yung mga bagay na yun na nakita nakita ng Panginoon nung time na yun when He saw the multitudes. Nanay mo, tatay mo, kuya mo, ate mo, lola mo, lolo mo, mahal mo sa buhay. Nakita mo ba yun yung nakita Jesus Christ? And I believe it can be done if we see what Jesus saw. Sana ngayon, ito ay magiging remind sa atin. Kasi ang time ay napakabilis lang. Ngayon, halos matatapos na natin ang 2026. May na ngayon. So ilang buwan na lang matatapos yung 2026, 2027 naman. Pero lumipas lang yung araw, lumipas yung linggo, lumipas yung buwan, lumipas yung taon. Ano ang nakikita mo doon sa paligid, lalo na sa mga mo sa buhay, na hanggang ngayon hindi pa rin nakakilala sa Panginoon? Nakikita ba natin yon? Pero napapakinggan natin sa ating pastor, sa mga nangangaral, mga mangangaral, na kailangan nating magbigay ng gospel tracts, kailangan natin banggitin ang mismong pangalan ni Kristo sa kanila. Tila baga napakahirap banggitin eh. Kaya sabi ko, pag nag-soul winning kami, yung hindi pa marunong mag-soul winning, banggitin mo lang yung pangalang Jesus sa kanya. Banggitin mo lang. Mapapaisip siya. And later on, sa pagbalik natin, magtatanong yun kung ano ba at sino yung Jesus na yon na binanggit mo. Sa atin, hindi na natin nakikita ngayon sa ating kapanahunan kasi na parang na yung mata natin na natakpan na ng napakaraming bagay. Ang mata, alam natin, ang mata, ito isa sa pinaka-gateway ng ating utak. Alalahanin nga kung ano ang gagawin ng ating katawan. Ito ay nagresponde lamang siya sa kinokoman ng utak na nakikita niya outside through our eyes. Ibig sabihin, kung hindi natin nakita talaga yon, kung nagbugbulagan tayo hindi magkakaroon, hindi magbibigay kuman ang utak na, uy, punta ka doon, gawin mo to. Kasi maraming bagay na napaka-busy natin and yet yung pinakamahalaga, hindi natin na nagagawa in soul winning. I believe itong sinasabi ng Panginoon in verse 36 is a soul winning. Dapat makita pa rin natin yung nakita ni Jesus noon. Dapat nakita natin yun. Huwag tayong magbulag-bulagan, amen? Tayo, nag-i-enjoy tayo dito singing, nag-i-enjoy tayo ng kung anong mga ginagawa natin sa Panginoon. Like, natapos yung youth camp. Doon sa amin, natapos rin last week. So, natapos yung youth camp. Mga activities. And then, you're sitting there, kumakanta. Tapos may pangangaral na salita ng Diyos. I-win mo yung nanay mo, win mo yung tatay mo. And then, pagdating mo sa bahay, wala pa rin doon sa mata mo na hindi mo pa rin nakikita ang tunay na kalagayan nila. That someday, somehow, or mamaya or bukas, wala na sila. Kaya ba ng konsensya natin na ang kasama natin sa hapagan, hindi pa nakakilala sa Panginoon? Matagal na natin sila tinitingnan, pero ang tingin lang natin sa kanila ay wala. Pero kung ang Diyos tumingin sa kanila, kailangan nila si Kristo. Dapat ganun din yung ating makikita, amen? And it can be done, I believe, amen? Mangyayari. And the second thing, makita natin, but when He saw the multitude, number one, it can be done if we see what Jesus saw. Number two, sabi niya,
When he saw the multitude, he was moved with compassion. Number 2, ito yon. It can be done. Mangyayari din po ito, magaganap, magagawa natin if we feel what Jesus felt. Hindi lamang nakita, kundi maramdaman natin ng ating mga puso, gaya ng naramdaman ng Panginoon nung time na yon sa harap niyang daming libo-libong mga tao. Hindi lang sila kailangan ng pagkain, hindi sila kailangan ng mapagaling sa kanilang mga karamdaman, kundi kailangan nila si Kristo. At yun yung bumabagabag doon sa puso ng ating Panginoon. Kaya nga, He was moved with compassion. Tayo ba, meron pa ba ngayon ganon? When we saw the multitude, we saw ang young men, women, mga nanay, tatay natin, meron pa ba tayong passion doon sa kanila? Or hayaan na natin sila na wala na lang. At alam, ito, based on my experience, hindi pwedeng kakaiba kasi pareho lang tayong tinanggap na Kristo. Naramdaman ko to na hindi ko pwedeng iasa ang kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay sa iba. Hindi. Kasi ako mismo ang una nakakilala sa Panginoon. Therefore, ako yung dapat ang mag-execute nun para iparating ko sa kanila ang Diyos na tinanggap ko. Pero bakit hindi natin ginagawa? Because we have no compassion on them. Hingian lang natin sila ng pera. Hingian lang natin sila kung ano-ano. Magdidiman lang tayo na kung ano-ano sa kanila. Pero ang tunay nila na kalagayan, wala tayong awa, wala tayong naramdaman sa kanila. And then later on, iyak na lang. Alam mong umiyak. Ang papa ko ay last year ba yun, mama? Namatay yung papa ko, but salamat dahil every time na mag-video call ako pa, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. And then, nung nakaka-uwi pa ako, palagi ko yan sinasabi, papa ko pa, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Ang sinasabi niya rin yun, tinanggap ko na June. Kaya nga nakita ko, yung hindi pa sa kinuha ng Panginoon, nagbabasa na siya ng Bible. Nagbago ang buhay niya. Tapos pag may time na makatawag ko pa, simba ka ngayon. Simba ka, mama ko, kahit sa itong mama ko, pag tumawag ako, simba ka dapat ngayon. Dapat maglaan ka ng oras sa Panginoon. Mga kapatid ko, sinasabihan ko yun. Nagsimba ka. Magsimba ka. Ay, yung papa ko ay, nung namatay na, may pamangkin ako doon na talagang grabe yung iyak. Hagulhol ba? Hagulhol. Nung nilagay na doon sa living na, halos hindi niya bitawan yung si papa. Sabi ko, isa sa mga dahilan kung bakit hagulhol siya, dahil nung buhay pa yung lolo niya, minsan hindi man lang siya nakayakap. Minsan hindi siya siguro nagsasabi ng thank you. Hintayin niyo ba yun, yung ganun mangyayari ng time ng mga gaya nun na nangyari sa kanya? Na kung saan doon na nakaratay, nakaburol na at wala ka nang magagawa, doon ka na maghahagulhol sa pagsisisi. Na dahil maraming panahon, maraming oras ang binigay ng Panginoon sa atin, wala tayong pakiramdam, wala tayong pakialam sa Kanya. We have no compassion on them. Kaya ba natin yon? Dito sa Panginoon, ginawa niya, sabi niya, hindi ko kakayanin to. Hindi ko hayaan to na hindi sila magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At sabi niya, He was moved with compassion on them. Kaya I believe, kung nangyari ito at ginawa ito ng ating Panginoon at nangyari ito sa mga kapanahunan ng ating Panginoon at sa mga apostol at sa mga disipulo, nawa tayo magkakaroon din ng compassion. And I believe, kung maramdaman natin ulit, kung babalik ulit yung pakiramdam na yun sa ating mga puso. Di ba, nung bago tayo mananampalataya, napakainit natin. Paiyak-iyak pa tayo, di ba? Soul winning tayo. Sama ako, Pastor Sis, brother, sama ako soul winning. Tapos nandun kayo, nag-deal kayo about salvation, tapos nag-pray kayo, pinag-lead mo sa Supreme. Minsan, ikaw pa yung naano, di ba? Na ano ka, umiiyak ka, dahil nagpapasalamat ka na itong tao na to, nilid mo na sa Panginoon at nakakilala siya. Di ba ganun dati kainit? Ganun dati. Tapos every time may makita tayong tao, meron tayong daladalang gospel tracts at binibigyan natin.
Pero ngayon, naglalakad tayo, nalalagpasan lang natin sila. Nakakaupo tayo sa sasakyan, nakikita natin sila. Pero wala man lang tayong pakiramdam, wala tayong pakialam. Iyon ang nakakalungkot sa panahon ngayon, na ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago, ang tao lang ang nagbabago. Dahil hindi na nakakita at wala na sa puso, wala nang damdamin para sa mga mahal sa buhay at sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Nawa, magiging simpleng paalala ito na dapat hingin natin sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ulit ng passion, compassions. Kasi kung wala kang pagmamahal, wala kang damdamin na tulad ng naramdaman ng Panginoon, hindi mo kayang gawin to. Hindi natin kayang gawin kasi ang tao napakaramot, napakamakasarili. Pero kung ang damdamin ng Diyos, ilalagay natin sa ating damdamin, makikita natin. At mangyayari yun ang sinasabi ng Panginoon na hindi mo hayaan na lumipas ang oras, lilipas yung araw, na hindi ka magkakaroon ng passion sa mga tao. Kaya kailangan nating ibalik ito ngayon, amen? But when he saw the multitude, he was moved with compassion. But when he saw the multitude, he was moved with compassion, amen? Mangyayari yun at I believe it can be done if we feel what Jesus felt. Kailangan yun, sa soul winning, kailangan yun yung ganong damdamin kasi mapupunta sa walang saysay yung ating gagawin kung gagawin natin ito sa sarili nating kakayanan. Kaya marami tayong naililid sa Panginoon kung hindi nagbabago, walang pagbabago, dahil hindi talaga sila nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Mismo tayong mga ginagamit ng Panginoon ay wala tayong puso. Ginagawa lang natin yun dahil nire-require tayo. Ginagawa lang natin yun dahil ginagawa nila. Parang kumbaga, ano lang tayo, parang ano makita natin, gagawin natin. Pero ang katunayan, wala talaga sa puso noon. Kaya nagulat tayo at nagtataka tayo na pareho lang natin ginawa yon. Pero itong ginawa ko ay nakikita ko na wala pa rin nangyari sa kanya dahil ginawa lang natin sa sarili nating kakayanan. At hindi yung passion na meron ang Diyos, dapat yun ang meron tayo sa puso natin. Amen? Kaya, if we feel what Jesus felt, amen? Kaya yun ang kailangan natin ngayon. Dapat maramdaman natin yung anong naramdaman ng Panginoon doon sa multitude na nakita niya. Kasi ngayon, napakarami. Kaya sabi nga dito, the harvest is really plenteous but the laborers are few. Marami ang aanihin, kunti lamang yung nag-aani. Tapos yung mga ngani pa, kasi may background din ako na farmers, yung mga ngani, kunti. At yung kunti, wala ng puso. Kaya maraming namamatay ngayon napupunta sa impyerno dahil sa ating walang puso doon sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Nangyari noon, and I believe it can be done today sa buhay natin. Amen? And then last, and then matatapos na tayo. Amen? 5 to, pero gawin na lang 3. It can be done. It can be done if we see what Jesus saw. Number 2, if we feel what Jesus felt. Number 3, it can be done if we give because Jesus gave. Mangyayari ito dahil una-una, sabi ng Panginoon sa John chapter 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it on Him should not perish but have, He gave a word doon. Whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Ang give dito ay hindi lamang giving, but kasama na rin. Amen? So kailangan nating nanaywala tayo sa principle of sowing and reaping, di ba? So, kung hindi mo gagawin ito, sino ang gagawa? At huwag kang aasa kung hindi mo gagawin ito, magkakaroon sila ng pag-ani. Ang sinasabi dito, kung hindi mo gagawin ito, huwag kang aasa na may gagawa sa dapat gawin mo. Ikaw dapat ang gagawa nun. At si Jesus Christ dito sabi niya, ibinigay niya kanyang sarili para sa atin. Amen? Ito yung pinaka maganda at napakabuti ng ating Panginoon. Iniwan niya yung trono, ibigay niya kanyang sarili, nagdusa para sa atin.
Ngayon itong tanong, nangyari noon at maraming mga disciple, maraming mga apostle, maraming mga believers na isinuko nila ang kanilang buhay, ibinigay nila sa Panginoon para ipagamit sa Panginoon. Nangyari noon. And I believe it can be done today. Na marami ang isusuko ang buhay, ibibigay ang buhay, ipapagamit ang buhay para sa Panginoon. Ipagamit sa Panginoon. Kasi ito, kung walang nagsuko ng buhay noon, hindi ko alam kung nandito ako ngayon. Hindi mag-end kasi yung ginagawa natin, yung ginagampanan natin, hindi magtatapos lang nung naligtas kayo. Dapat ituloy natin to. Ipapasa natin. Kung walang ginamit noon at kung hindi niya ibinigay ang kanyang buhay, marahil ako ngayon ay hindi nakakilala sa Panginoon. Wala ako. Nakita niyo yan? Kung walang sumuko ng buhay noon, ano kaya ako ngayon? Kung walang nagbigay noon ng buhay para ipagamit sa Panginoon, ano kaya ako ngayon? So nagpapasalamat ako dahil may ginamit ng Panginoon para ibahagi sa akin ang salita. So ngayon, hindi magtatapos doon. Hindi magtatapos sa iyo. Kundi gagawin mo rin yung ginawa ng mga tao na yon dahil sa kanila nakakilala ka. At dahil naman sa iyo, kung magbibigay ka ng buhay at isusuko mo yung buhay mo, hindi lamang buhay kundi oras or panahon sa Panginoon, posible ang hindi mo kilala ngayon, makakilala sa hinaharap. So dahil sa may mga nagsuko, may mga naligtas. So hindi magtatapos doon. Sa ating kapanahonan ngayon, kailangan, kaya sabi ng Panginoon, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray therefore, ang Diyos natin ay nanalangin. Therefore, that the Lord of the harvest that will send forth laborers into this harvest. So nanalangin siya, umaasa, na merong magsuko ng buhay dahil marami pa at napakarami pa ang dapat mabahagian natin ng salita ng Diyos. At hindi lang magagawa ng isa ito. Hindi lang magagawa at hindi lang gawain ng pastor, hindi lang gawain ni Ma'am Laarne, hindi lang gawain ng mga staff, kundi gawain ito maski member. Kasi kung hindi ka, talaga kung hindi mo naman talaga isuko ang buhay mo sa Panginoon, wala kang pakialam sa lahat ng bagay. Wala. Kaya kailangan natin isukong buo para yung mga bagay na nangyari noon. Ano bang bagay na winidhold noon ng mga manampalataya sa kanya? Wala. Even their positions. In Romans chapter 12, they present their body as a living sacrifice. Kaya ganun na lang katanyag at ang kanilang mga ginagawa noon hanggang ngayon ay namamayagpag. Dahil sa mga taong nagsuko ng buhay at ibinigay ang buhay at maraming nakakilala sa Panginoon. Kaya dumating sa punto natin na tayo naman ang inaasahan ng Panginoon. At nawa, nangyari noon, and I believe it can be done in our time. Amen? Tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa blessing binigay niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na meron ako. Hindi ko alam kung ano ang dating, hindi ko alam kung ano ang kanilang pagkakaintindi pa ngayon, but I beg, nagmamakaawa ako Panginoon sa inyo. Nawa ay naging simple at naunawaan nila na wala kang ibang ibig sabihin dito sa gabing ito, kundi makita namin ang mahalagang bagay na nakaligtaan namin. Na ngayon ay lumipas yung oras, lumipas yung araw, lumipas yung linggo, lumipas yung buwan, lumipas yung taon. Pero tila baga para wala kami nang nakikita, wala na kaming pakiramdam. O wala nang bahala, wala na. Hindi na maglala ng oras, hindi na magbibigay ng buhay. Nawa Lord, kung nangyari noon, mangyari din po ngayon sa buhay namin. Ako po inalangin, Panginoon, sa bawat isa. And kayo po ang mag-bless. Sumis kayo sa aming invitation, Panginoon, ngayong gabi. Kung meron mga hindi nakakilala dito sa inyo, hindi pa tumanggap, hindi sumampalataya, at wala pang katiyakan, dalangin ko, Panginoon, na hindi niya hayaan na lisanin itong lugar na to, na hindi tanggap at hindi kanyo sinampalatayaan, kundi uuwi siya, na dala-dala niya ang kaligtasan na inyo pong pinangako sa ninuman na sumampalataya at kumilala sa inyo.
Pagpalain niyo, Panginoon, bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And